magandang balita, hindi na tayo kailangan pang pumunta sa PhilHealth branch para magpa-update ng ating contact information. Dahil ito ay andoon na sa website, so kailangan lang natin mag-create ng PhilHealth account. So, kung wala pa kayong PhilHealth account, meron akong mga tutorial niyan. Search nyo lang sa YouTube. So, ituturo ko ngayon sa inyo ang step-by-step tutorial. Ngayon, bago yan, kung kayo ay bago dito sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa ating mga informative na mga videos. So, ngayon, open nyo lang yung Google search sa cellphone niyo. Dito sa may search, i-search nyo lang yung PhilHealth website. Ito na yung website ni PhilHealth. Click lang natin yan. Ayan, dito makikita nyo na agad yung online services. Click lang natin yung online services. So, dito makikita nyo na agad yung register or login. Click natin yan. So, dito kailangan may PhilHealth account na kayo. So, kung wala kayong PhilHealth account, mag-register muna kayo. So, para sa tutorial for the PhilHealth registration, so meron ako niyan. Search nyo lang sa YouTube, how to register PhilHealth online. Lalabas na dyan yung mga tutorial ko. So, ngayon, dito, pag once na may account na kayo sa PhilHealth, lagay nyo lang yung PhilHealth number ninyo. Next is your password. Then, kung anong nakalagay na number dito, yan yung ilagay nyo dito. Then, after nyan, click nyo na itong login. Ayan, nakapag-login na tayo. So, dito, click lang natin to. Then, kailangan lang natin ma-desktop site siya para mas maganda at tingnan or ma-view natin ng maayos yung mga records natin. So, click lang natin tong my box. So, dito, click lang natin to. Then, click lang natin tong amendment request. Click natin yan. So, dito guys, dito na agad nyo makita lahat ng information ninyo. So, kung halimbawa may i-update pa kayo dito, so i-update nyo lang. So, dahil ang tutorial na ito is kung paano kayo makapagpa-change or makapagpa-update ng inyong contact information. So, dito tayo sa contact information. So, dito, halimbawa, wala pang email address. So, tulad ko dito, wala pang email address na nakalagay dyan. So, lagyan natin. Click lang natin tong edit. Then, lagay natin yung ating updated na email address. Ayan, nailagay ko na yung aking email address. Next naman is the telephone number kung meron kayo. Pero kung wala kayong telephone number, so wag nyong lagyan. Next is the mobile number. So, kung may cellphone number na kayong nakalagay dyan at updated naman, so wag nyo nang baguhin. Pero kung halimbawa, hindi updated yung cellphone number nyo na nakalagay dito, so click nyo lang tong edit. Yan, lagay natin yung ating cellphone number. Next is your business number. So, kung may business number kayo, so lagay nyo lang din dito. Pag halimbawa may mali dito sa information na naandito, so edit nyo na lang din. So, ngayon, pag kumpleto na yung gusto nyong i-edit or i-update, so click nyo na itong next. Then, click yes. Ayan. So, dito naman, kung halimbawa may i-update pa kayo, so yung mga beneficiaries ninyo, so update nyo na din. Pag once na i-update ninyo, click nyo lang tong update. Ayan. Kung may gusto pa kayong baguhin sa mga nakalagay na existing valid dependents ninyo. Pero kung halimbawa may i-add pa kayo, so click nyo lang tong add dependent. Ayan, then lagay nyo lang yung mga information na hinihingi dito. So, lagay nyo lang dito yung mga information nila. Then, after nyo malagay dyan, click nyo na itong save. After nyan, click next. Then, click yes. So, dito, take note. Ayan. So, para ma-process nila yung inyong pina-update dito, kailangan nyo mag-submit ng requirements. Kung hindi kayo makapagpasa or mali yung requirements na maipasa ninyo dito,
automatic ito ay rejected. Then, take note na ang file types must be one of the following. So, kailangan naka JPEG or kaya JPG or PNG or PDF file. Then, dapat hindi din lalagpas sa file size na 2 MB. So, pag once na naka 2 MB pataas yan, so hindi nyo ito ma-submit. So, paano magpababa ng MB? So, meron akong tutorial niyan guys. Sa YouTube, isearch nyo lang MB to KB, Jubes Vlog. Lalabas na dyan ang tutorial ko kung paano pababain yung file size ng inyong mga requirements like picture. So, then nakalagay dito, halimbawa yung requirements ninyo is 2 pages. So, gumamit kayo ng PDF. So, kailangan nyo ito ma-convert para pag-isahin yung dalawang picture. Kaya, kailangan nyo mag-convert into PDF file. So, ngayon, ito yung requirements. Pinakaunang ID or requirements, kailangan ng primary valid ID. So, click natin yung choose file. Click files. Then, hanapin natin yung ating valid ID dito. So, halimbawa, ito na yung ating valid ID. Click nyo lang. Ayan, nai-attach na natin yung ating valid ID. Next is the supporting documents. Click lang natin tong select document type. Ayan, so halimbawa kung ano yung inyong pinapa-update, so yun din yung supporting documents na i-upload nyo dito. So sa akin, ang pina-update ko is yung contact information ko. So click na natin yung driver's license. So, pwede na yan as supporting documents. Ngayon, click natin yung choose file. Click files. Hanapin natin yung ating driver's license. Ayan, nai-attach na natin. Next naman is optional. So, pwedeng lagyan, pwedeng hindi lagyan. Click natin yung select document type. Ayan, so ganun din, mga IDs din. Pag halimbawa naman, kung ano yung applicable sa inyo dito na pinapa-change ninyo, so yun din yung ID or supporting documents na i-attach nyo dito. So dito, halimbawa, pinatanggal nyo yung as dependent yung asawa ninyo. So, ang requirements nun is annulment paper. So, pwede din yung hindi natin lagyan, guys. So, dahil optional lamang yan, so hindi na natin siya lagyan. Ngayon, click na natin yung submit. Dito, bago kayo mag-submit, so make it sure lang na tama yung na-attach ninyo. Again, dito sa unang requirements is dapat kung nag-selfie kayo na hawak nyo yung driver's license ninyo. Again, dito sa pinakaunang requirements na isasubmit ninyo, dapat hawak nyo yung ID na pinili nyo dito, hawak nyo, so nag-selfie kayo. Pangalawa naman is yung picture na ng ID ninyo. Then, sa pangatlo, optional lamang ito kung halimbawa, depende sa inyong pinapa-update. Guys, take note na dapat yung na-attach ninyong mga requirements dito is hindi malabo, klarong-klaro, colored, at maganda ang pagka-picture, walang anino, or kaya hindi nababasa dahil sa sobrang labo, so hindi pwede yung ganon. Dapat klarong-klaro. Then, sure na kayo sa requirements na na-attach ninyo dito, click nyo na itong submit. Then, pag na-submit nyo na may lalabas na dyan that you have successfully submit your. So, maghintay na lang kayo ng within 1 week na ma-change na yung inyong contact information dito. So, dahil bago lang itong update ni PhilHealth, so baka medyo matagal din yung process ngayon. Aabutan kayo ng 1 week or 2 weeks dahil baka mas madami pang magpa-update ngayon dahil bago lang itong PhilHealth system nila na nag-update. So, pwede na online. So, ganun lang guys kung paano kayo makapagpa-update ng inyong contact information dito kay PhilHealth. So, kung kayo bago dito sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative at updated na mga videos ko. Thank you for watching!